Sa labanan sa pagitan ng Israel at ng Iran, marahil ay isa ka sa mga nagtatanong kung bakit mabilis na natutunton ng Israel ang kanilang mga target. Kung mga malalaking bagay ang pag-uusapan gaya ng mga nuclear site, walang duda na madali lang itong matutunton ng Israel sa tulong na rin ng satellite system. Dito nga sa atin ay kilala na rin ang Google Map. Pero bakit ang mga matataas na opisyal ng Iran gaya ng IRGC commanders at chief of staff ay madali itong naitumba ng Israel at ito ay naisagawa sa unang pag-atake lamang? Mahirap itong matuntun sa mga satellites sapagkat ang mga tao ay gumagalaw, lumalakad at nagpalipat-lipat ng mga pwesto. Pero paano kung meron palang kasabwat ang Israel mismo sa loob ng Iran? At ang bagay na yan ay konfirmado. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like kaibigan at i-click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 26, 2025 at ang ating pag-uusapan ngayon ay medyo kakaiba. Ito ay tungkol sa mga ginagawang pag-atake ng Israel mismo sa loob ng Iran. Marami ang mga nagtatanong kung bakit madali lang natutunton ng Israel ang kanilang mga target na mga tao. At ang mga tao na ating tinutukoy ay ang mga tao na may mataas na katungkulan sa isang bansang kalaban ng Israel. June 13, 2025, nang umpisang umatake ang Israel sa Iran. Wasak ang maraming mga infrastructures na kontrolado ng IRGC, lalong-lalo na mga kaibigan ang mga nuclear sites. And of course mga kaibigan, ang talagang pinag-usapan ay ang pagkasawi ng maraming mga matataas na ranggo sa Iran gaya ng Chief of Staff ng Iran, Commander ng IRGC, mga nuclear scientist, mga leader na ipinalit sa mga napaslang ay napaslang din pagkalipas ng ilang araw. At isa pa sa talagang pinag-usapan mga kaibigan ay ang eksaktong location na pinagtataguan ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei na siya namang laging binabanggit ni Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu na alam nila ito kung nasaan. At hanggang ngayon mga kaibigan, ayon sa mga ulat, hindi pa lumalabas mula sa underground bunkers ng Iran itong si Ayatollah Ali Khamenei. At hindi maikakaila na alam ng buong mundo na ang Israel at ang United States of America ay kilala sa pagkakaroon ng mga high-tech at advanced na intelligence capability. At napakalaking pondo ang inilalaan ng gobyerno ng Israel dito. At hindi sapat kung pondo lamang ang pag-uusapan. Aanhin ang malaking pondo kung wala namang manpower. Ngayon, sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran, merong sinisi ang gobyerno ng Iran. At ito mga kaibigan ay ang mga espiya. At ang naturang mga spies mga kaibigan ay nasa loob mismo ng Iran. Sila ay mga kontra sa pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei. At ang iba rito ay mga Kurdish na naninirahan sa mga borders ng Iran at sila ay nakaranas ng pananakit ni Ayatollah Ali Khamenei. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, kinumpirma ito ng ulat ng Newsweek. Ayon sa ulat mga kaibigan, merong 700 na inaresto ang gobyerno ng Iran. Can you imagine mga kaibigan? 700, napakarami nito, hindi 70. Ibig sabihin, napakalawak ng network ng Israel mismo sa loob ng Iran. Tinawag ito ng mga nagbabalita na isang krisis sa loob ng Iran sapagat sa pamamaraang ito ay makukumpirmiso ang kanilang national security. And of course, mabubulyaso ang mga plano nito. Mga planong pag-atake sa Israel ay mabubulgar. Mga nuclear sites, military base ay madaling matutuntun. Nag-focus ngayon ang Iran sa usaping ito sapagat halos lahat ng kanilang mga plano ay nalalaman ng United States of America at ng Israel. Yun ngang eksaktong lugar na pinagtataguan ni Ayatollah Khamenei ayon kay Donald Trump, alam nila ito.
At ayon kay Benjamin Netanyahu, alam din nila at kaya nila itong pulbusin. Kaya lang, ayon kay Donald Trump, huwag. Kahapon lang mga kaibigan, June 25, ang Iran merong 3 lalaki na inaresto at kanilang napag-alaman na ito ay nag-iispiya para sa Israel. Ang mga mahalagang information na kanilang nakukuha sa loob ng Iran ay kanilang ipinaalam sa gobyerno ng Israel. At maliban pa riyan mga kaibigan, ayon sa ulat, ang nasabing 3 na inaresto ng Iran, nagsasabotage ito sa mga operasyon na ginagawa ng Iran. Hindi natin ito alam. Marahil duda ka rito at ikagugulat mo. Ibinalita pa rin ito ng Newsweek na meron palang mga atake ang IRGC na hindi tumatama sa Israel kundi ito ay tumatama mismo sa kanilang lupain. At ang pinagbibintangan ng Iran dito ay ang naturang mga spies. At eto na nga mga kaibigan, mula nang magkagera ang Israel at Iran sa loob ng 12 days, 700 na ang hinuli ng Iran. At ayon sa Iran, patuloy pa na meron silang mga nahuhuli pagkatapos na magkaroon ng ceasefire deal ang Israel at Iran. Ayon sa ulat, ang mga Iranian officials ay doble ingat ngayon. At dahil dito, maging ang kanilang mga personal cellphone ay hindi ginagamit. Maging ang cellphone ni Ayatollah Ali Khamenei, hindi nito ginagamit. Gumagamit lamang ito ng tao upang maghatid at kumuha ng information at utos. Dahil ayon mismo sa Iran, kayang-kaya ng Israel na i-track ang kanilang location gamit lamang ang kanilang mga cellphone numbers. Marami ang mga nagsasabi na malaki ang possibility na aware din ang Iran sa nangyari sa Lebanon, na kung saan mga kaibigan gumamit ang Mossad ng Israel ng pagers at walkie-talkies upang ito ay pasabugin mismo sa loob ng Lebanon. Marami sa mga miyembro ng Hezbollah ang sugatan. Marahil ay kilala mo ang taong ito. At kung hindi man, siya ay si Ismail Haniyeh, pinuno ng Hamas na pinalitan ni Yahya Sinwar. Ano naman ang meron dito? Malaki mga kaibigan sapagkat ang taong ito ay pinaslang ng Mossad mismo sa loob ng Iran at ginawa pa ito mga kaibigan mismo sa capital city nito na Tehran. At ang malubha mga kaibigan, marami sa mga IRGC members ang inaresto mismo ng gobyerno ng Iran dahil nagigipagsabwatan di umano ito sa gobyerno ng Israel. Kung baga, ang Mossad ay merong koneksyon mismo sa loob ng IRGC. At kung ang Hamas naman ang ating pag-uusapan, ang mga leaders nito ay madaling napapaslang ng IDF. Mga leaders ng Hezbollah, pinaslang ng IDF. Siguro naman ay kilala nyo si Hassan Nasrallah at si Yahya Sinwar. At ang mga pumalit dito ay pinaslang na rin ng IDF. At ang pinakabago nga mga kaibigan, mga commanders, Chief of Staff ng Iran, pinaslang sa unang pag-atake ng Israel. At mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.